Hey guys, kamusta? Happy Monday. Kamusta kayo? Yan. Share lang ako no, habang hinihintay ko kayo. So, habang naghihintay, no? Mag-comment kayo dyan, no? Mag-comment kayo, 3 PM Mastermind tayo ngayon. So, wait lang, ha? Wait lang. I-share lang ako. Kamusta? Comment kayo sa baba, no? Mag-comment kayo kung tiga saan kayo nanonood, kung ano. Ayan, para mabati ko kayo, makilala ko rin kayo, no? Para magkakilala tayo, no? Kasi yun ang purpose nitong coaching natin. Wait lang ha, mag-share lang ako sa social media. So, habang naghintay tayo ng mga konting attendees, no? Mag-comment lang kayo dyan para mabati ko kayo, matawag ko yung pangalan nyo, no? Ma-mention ko kayo. Wait lang ha. Share ko lang sa mga ka-team ko. Pwede nyo rin i-share to, no? Habang sinishare ko to, pwede nyo rin i-share to para kung meron man kayong existing team, meron kayong existing na downlines, no? Or yun, may team kayo na binubuo. Kung busy kayo masyado ngayon, no, hindi nyo sila natitrain, pwede nyo gamitin to, no, para matrain ko rin sila, para sama-sama tayo dito maging very productive tayo, no. Or sabihin natin, baguhan ka pa lang, may isa ka pa lang na downline, or isa pa lang na bebentahan mo. Ayan, no, pwede mong gamitin to, no, pwede mo siya isali dito. Diba? Kasi syempre, nagsisimula ka pa lang, baka hindi mo pa alam, no, kung ano pa yung may tuturo sa kanya, diba? Kaya pwede mong gamitin to. Yan, si Dina from KSA. Ayos. Welcome sa ating coaching, no? Ayan. Okay. So, wait lang. Okay. So, kamusta naman ang Monday nyo? Yan, si Arnel. Good PM din si Arnel. Ayan. Yung mga bago rin tayong mga attendees. Ayan. So, basically, itong training na to, no, magbibigay lang ako na sa'yo ng isang idea. Rinig ba ako? Rinig ba kahit naka-earphones ako? Kasi medyo maingay dito, kaya nag-earphones muna ako, no, para hindi tayo ma-distract. Rinig naman ako? Okay. Yung ako rinig. So, basically, ito. Okay. So, ayan. So, ito lang naman, no, itong 3 PM na to, no, magbibigay lang ako kasi ng isang idea, no, na pwedeng makatulong sa'yo para dumaming sales mo. Yan, si Edshi from Bohol. Yan, rinig daw, sabi ni Chibs. Thank you, Chibs, no? So, tulungan tayo dito. Ito sa coaching natin kasi ako lang yung nag-host ka. Hindi ko alam kung naririnig ako, no? So, tulungan na lang tayo. So, paano to, no? Kasi basically, naisip ko rin tong idea na to na i-share ko sa inyo. Kasi may hinahanda akong launch ngayon, no? Kung nakita niyo na yung video na pinopromote ko, na pinopost ko, no? May handang mga free training videos, no? Nakakaiba siya. Kaya naisip ko na baka makatulong sa inyo kapag tipong ganun may nilo-launch kayo, or para magawa nyong mas lalong ma-attract, no? Ma-attract yung mga prospect mo, lalong makinig sa'yo sa kahit ano man ang pinopost mo, no? So, bago doon, no, bago tayo magsimula, sino dito yung nakakaranas ng problema na ganito? Na nagpo-post ka, tapos walang pumapansin ng post mo, no? Sino dito yung nakakaranas doon, no? Yung post ka ng post, alam mong araw-araw ka na nagpo-post, 3 times a day ka na nagpo-post, pero parang wala nagla-like, wala man lang nagko-comment, wala man lang tumitingin ng offer mo, wala man lang wala talagang pumapansin, no? Wala kang inquiry, no? Sino sa inyo dito yung mga ganun? Say yes nga dyan, para at least makita ko naman kayo kung nararanasan nyo yung ganung klaseng problem. Kasi, nung nag-uumpisa ako, yun yung problem ko talaga eh. No, yung makuha yung attention ng mga tao. Yan, si Arnel. Yan. Si Arnel doon. Okay? Saka, basically, kapag nararanasan mo yan, okay lang yan, no? Kasi, common yung ganyang klaseng problem, no? At ang pinakamahirap talaga, ang pinakamahirap na experience sa pagiging entrepreneur, lalo na dito sa online, no? Sa offline, okay lang, no? Basta malakas lang ang loob mo, no? Wala kang pakialam kung ma-reject ka.
okay lang, madali lang siya. Pero dito sa online, medyo mahirap siya kasi ang daming distractions yung makuha yung attention, no? So yan, si ano raw, si Chibs. May times daw na ganun, minsan meron, minsan wala, no? So ang hirap, parang hindi mo kontrolado, no? Paano kapag talaga may binibenta ka, tapos wala kang benta nung araw na yun, parang wala kang kita, no? Ang hirap. Parang ganun daw, sabi ni Chibs. So, ayan. So, basically, yan. Problema daw ni Edgy. Yung ganun din, no? Attention. Sabi nga ewan ko sino ba nagsabi nito, si Tony Robbins ata nagsabi nito, where attention goes, money flows. No? So, parang parang ang mangyayari dito, no, kapag kailangan talaga as an entrepreneur, okay, kailangan magawa mo alam mo yun, kailangan magawa mo na sa'yo mag-focus yung mga tao, no? Kasi doon nanggagaling yung income mo, doon sa mga taong yun. So, paano mo magagawa na makuha mo yung attention na yun? Lalo na kapag dito sa Facebook, kung makikita mo kasi, 'di ba? Okay? Kung makikita mo kasi na dito, no, sa Facebook, wait lang. Wait lang. Tawagin mo ba? Sige, tawagin mo na. Hello? Ayan. So, pat muna tayo. Yan, isa raw sa pinakamalaking problem daw ni Patrick. No? Yan. Dito muna tayo, ha? Gagamitin mo na yung switch. Yan. Laking problem daw. Okay. So, paano mo gagawin, no? Paano mo gagawin na makuha mo yung attention nila? Ang isa, no, ang mga tao, okay, para makuha mo yung pinaka-attention talaga nila, ay kailangan mapag-usapan mo ay resulta. Okay? Paanong resulta? Ibig sabihin, ang mga tao, kapag may nakita silang isang result, okay, doon sila agad na makikinig. Ngayon, itong result na to, no, itong result naman nito na sinasabi ko, hindi naman kailangan income result siya. Okay? Ano bing resulta na pwede mong maituro o maibigay mo sa prospect mo na sa tingin mo problem niya? Okay? Katulad, may iba sa inyo, 'di ba? Yun nga, yung nahihirapan na nga, 'di ba, magkaroon ng inquiry. Sinabi niyo, 'di ba? Yun yung share mo. Share niyo na iba sa inyo na nahihirapan magkaroon ng inquiry. Kapag ikaw nagkakaroon ka kahit isang inquiry man lang or dalawang inquiry man lang kada araw, yun yung pwede mo ituro. Kapag nagturo ka ng tungkol gano'n, katulad, pinost mo sa Facebook, no? How to get inquiries for your business. Tapos ituturo mo doon na nagkaroon ka ng inquiry kanina, tapos ituro mo step by step kung paano mo siya nagawa. Okay? Kapag ganun klase yung pagbablog mo, ganun yung klase yung pagpo-post mo, ganun ka mag-focus, lalong makikinig sa'yo yung mga prospect mo, lalong makikinig sa yung mga tao. Okay? Kasi nung nag-shift ako sa ganun, no, dati yung mga pinopost ko, yung katulad, puro mga mindset, how to get success, yung mga ganun yung mga pinopost ko lagi, yung mga tungkol sa mga video ko. Pero nung shift ko yung mga videos ko, katulad ginawa ko, how to get 100 plus qualified prospect, how to get 2 inquiries. Nagsimula ako sa ganito, no? How to get 1 prospect per day. Or how to build your blog. Parang ganun, no? How to build blog step by step. Yung mga ganun, no? Doon ako nagsimula at dahil na nagtuturo ko ng mga ganun, lalo silang nakinig sa akin. Okay? At doon mo magagawa na talagang inaabangan nila yung mga post mo, inaabangan nila yung mga email mo, inaabangan nila yung mga video mo, no? Kapag shift mo, no, yung strategy mo na gano'n, no, na gagawin mo, nag-uumpisa ka pa lang, sabihin natin nag-uumpisa ka pa lang talaga, mag-focus ka sa mga bagay na nakuha mong resulta. Ngayon, hindi income result. Kasi marami talaga na bombard dito, na overwhelm pag income result eh. Of course, income result, yun ang pinaka-effective talaga para makuha mo yung attention ng mga tao. Pero hindi lang yun. Kasi hindi yun kaya na nag-uumpisa. Kasi syempre, kapag nag-uumpisa ka, wala ka pang resulta, diba? So, ang pwede mong gawin, ano yung mga mini results na nagawa mo na? Okay? Tapos yung mga post mo, tungkol muna doon habang hindi ka pa nagkakaresulta. Kahit doon lang muna. Katulad, kahit wala ka pang income result, makakayanan mo gumawa ng vlog. Okay? Kahit wala ka pang income result, makagawa mo na, wait lang ha. Sige.
lang. Magagawa mo na kahit wala ka pang income result. Lipat na. Lang ha. Yan, dito tayo. Dito tayo ulit. Wala nang gumamit. Yan, makakapag-focus na talaga tayo. Ayos. Ayan. Kasi pasensya guys kung medyo maraming distractions ha. Kasi yun naman, kasi kahit katulad yun, no, I'm just an ordinary guy. Okay, walang special, no? Nothing special talaga. Ordinary guy na may online business lang sa bahay, may mga distractions din, no? Kaya, maintindihan nyo naman siguro yun, no, kapag kayo rin, alam nyo naman kayo, no, iba sa inyo, may mga asawa pa, may mga anak pa, diba? Kaya, natural lang, no? Be yourself talaga. Hindi ko kailangan mag-suit and tie siguro. Alam ko, big factor yun, no? Na may suit and tie, na naka-polo talaga. Siguro, mas makikinig kayo pag naka-polo ako, no? Pero, gusto kong makita nyo na ito lang ako, okay? Ordinary guy na binibigyan kayo ng magagamit nyo sa business nyo, no? Na gano'n, no? Ini-impress ko kayo sa mga resulta na gagawa ko, hindi mismo sa damit, ayun, sa paano magsalita, no? So, hopefully, makuha nyo rin yun at ma-apply nyo rin sa business nyo. Kasi sa totoo lang, no? Ito rin, yung mga tao dati, no, mga sabi natin 1990s, yung mga ganon, uso pa yung ganong klase pag business, no? Yung mga tao na katulad, we the company, pero sa panahon natin ngayon, ibang-iba na talaga ang mga tao ngayon, no? Kung makikita nyo sa Facebook, 'di ba? Kung makikita nyo sa Facebook, sila McDo, sila Jollibee, ang engaging na, 'di ba? Yung mga nagko-comment sa mga ads nila, kinakausap na nila mismo. Katulad sinabi niya, "Hi Jollibee, I love your yum McDo." Ito yung masasabi ko. Yum burger, no? Yum burger. I love your yum burger. Tapos sasabihin, magre-reply si Jollibee, "Wow, thank you." Yung name pa niya. I hope we see you soon. Ibang-iba na ang business talaga ngayon, no? More on engaging na, more on talagang magiging personal ka na sa customers mo. Hindi na yung parang dati na puro TV advertisement lang, tapos corporate lang, no? Hindi na, talagang ibang-iba na ngayon. Kaya yun yung isa pang idea na pwede mo nyo magamit sa business nyo, no? Mas nakikinig sa yung mga prospect mo, mas nakaka-relate sila sa'yo kapag talaga authentic ka kung sino ka, kung ano yung nararanasan mo kada araw, no? Parang ordinary guy ka lang, yung parang gano'n, no? Of course, medyo magkakaroon ako ng mga haters sa mga professional, katulad ng mga doktor, ng mga lawyer, ng mga talagang businessman na yung gano'n, no? Yung mga ganong mga nasanay sa ganong traditional ways. Pero hindi ko naman ina-attract yung mga taong yun, no? So, anyway, paano mas makikinig sa yung prospect mo? Isa yun, no? Yung idea na yun, which is authenticity. Tapos isa yung talk about results, yung tinuturo mo dapat, no? Para lalo silang makinig sa'yo. Pwede ka magturo tungkol sa mga nabasa mo, no? Katulad ang nabasa mo sa how to get success, yung mga gano'n, no? Pwede ka mag-video tungkol doon, pwede ka mag-post doon, pero mas makikinig sa yung mga tao kapag nalaman mo kung ano yung problema niya, tapos makahanap ka ng quick solution, tapos ibigay mo yon, yun yung ituro mo. Lalong makikinig sa'yo, magiging laser focus yung mga tao sa'yo at makikinig sa post mo. At doon ka magkakaroon ng mga followers. At yung mga followers na to, since nakikinig sa'yo, pagkakatiwalaan ka nila, dahil may naituro ka sa kanya, makakatulong sa kanya, at basically, doon manggagaling yung mga first income result mo. Okay? Basically, ganun na. Yun yung talagang sikreto ko nung nag-uumpisa pa lang ako kung paano ako nagkaroon ng first income result na napataas na naging 6-figure income, naging top 4 income earner, no? Ganun lang, no? Nung nag-uumpisa ako, wala pang income result. Lahat naman tayo doon nag-uumpisa, 'di ba? Maraming mga tao kasi doon nabobombard, doon na-overwhelm, na wala na silang ginagawa. Ang pwede mong gawin, kailangan alamin mo kung ano ba yung mga mini results na nagagawa mo kada araw. Kaya kailangan, trabahuin mo talaga yung business mo. Okay? Aralin mo siya ng maigi, gumawa ka ng mga mini results. Katulad yun na ngayon, pagbablog. No? Ngayon, gumawa ka ng video kung paano mag-vlog. Kasi pwede mo na ituro yun eh. May vlog ka na eh. So, credible ka na matuto kung paano mag-vlog. Ngayon, challenge mo ngayon, paano mag-vlog, Raymond? Yun yung challenge para sa'yo. Kailangan mo i-research kung paano mag-vlog. Okay? Yun yung mga, alam mo, yung mga maliliit na mga challenges na nararanasan mo. Pero once na nagawa mo siya, yun yung magbibigay sa'yo ng malaking resulta. Okay? May reason kung bakit mo nararanasan yung challenge na yan. Kasi baka yan yung steps
no? Para mapunta ka dun sa goal mo. Okay? Kaya kailangan medyo ibahin mo yung mindset mo. Katulad sinabi mo na hindi ko talaga alam paano mag-vlog, hindi ako marunong, hindi ako techie, yung ganun. Ang pwede mong gawin, paano ako magiging techie? 'Di ba? Ibahin mo yung change your words, change your life, 'di ba? Kapag sinasabi mo na hindi ako marunong mag-vlog, pwede mong gawin, paano ako matututo? I mean, paano ko magagawa magkaroon ng vlog? Or how to make a vlog, parang gano'n. No? Yun yung i-type mo mismo sa YouTube, yun yung i-type mo sa Google. Or pwede ka mag-invest sa training materials. Talagang challenging sa umpisa. Sobrang challenging sa umpisa. Pero kapag na-gets mo tong konseptong to, may iba sa inyo hindi to magigets eh. Pero I believe may iba sa inyo na magigets to. At ito yung malay mo, ito yung magbigay sa'yo ng breakthrough sa business mo, no? Kasi ito talaga yung, wala akong tinatago sa yung secret traffic strategy, wala akong tinatago sa yung secret na kung ano-anong psychology, no? Yun lang talagang ginawa ko, wala akong income results sa umpisa. Ang tinuro ko, kung paano gumawa ng vlog. Kasi hindi mo naman kailangan magbayad para matuto ng vlog eh. Kailangan mo lang magsipag talaga na pag-aralan sa YouTube kung paano. Magsipag ka lang talaga na pag-aralan sa Google kung paano. At kapag nagawa mo na siya, ang mga taong ma-attract mo, yung mga gusto matuto mag-vlog. Katulad iba sa inyo, na siguro baka hindi pa marunong mag-vlog, diba? Siyempre, dun sa time na yon na kailangan mo ng vlog, kinino ka makikinig? Dun sa tao na nag-post kung paano gumawa ng vlog. At kapag nakinig ka na doon sa taong yun, yun yung basically na ma-idolin mo siya, 'di ba? Gagawin mo idol, ang galing mo gumawa ng video, yung ganun. Idol, may natuto ako sa iyo. At basically baka bumili ka sa kanya. Okay? Kasi tinuruan mo siya, tinulungan ka niya, tinuruan ka niya, tinulungan ka niya, mas bibili ka sa kanya kaysa doon sa mga tao na hindi naman nagtumutulong sa iyo, 'di ba? So I hope na nagigets niyo ba kung paano yung strategy? Kung nagigets niyo, say yes. Kung medyo hindi, sabihin mo rin dyan, no, para at least medyo ma-explain ko pa kung paano. Kasi basically, ganun lang, no? Yun yung mismong ginagawa ko ngayon para dumami rin yung prospects ko, dumami yung followers ko. Kung makikita niyo, kung bisitahin niyo yung profile ko, di ba napaka-engaging niya, marami nagko-comment, marami nagka-like, ganun lang kasi ginagawa ko. Nagfo-focus ako sa mga problem ng mga tao at ano yung mga resulta na pwede ko maibigay sa kanya. I mean, yung problem niya yon. Okay? Anong resulta ang gusto niya makuha? At yun yung mismo, yun yung tinuturo ko sa vlog ko. Okay? Okay, so yun. So may sharing dito si Arnel. Mahirap daw pag wala kang vlog na gayeng sa mga coaches. Sa pa yung time ko sa work ngayon is 3 p.m. to 11 p.m. Grabe, demanding. No? Okay, pag ganito, D off. Okay. Okay, so I understand Arnel, no? At I believe iba rin sa inyo mga empleyado talaga na sobrang demanding yung work. Naalala ko rin kasi, no, nung nagsisimula ako dito, teacher ako, halos ganyan din yung sitwasyon ko dati, no? Alam ko, 6 o'clock ng umaga, umalis na ako dito sa bahay. Kasi minsan alas 12 na ako umuwi dahil sa mga demands din ng principal namin, demands ng coordinator ko. Minsan tapos na yung klase, nag-uwian na yung mga bata, may mga teacher, ay may mga parents pa, no, mga nagrereklamo. Minsan advisor kasi ako, no. Kinakausap ako, nagpapa-meeting pa sa akin yung mga parents, minsan hanggang alas 8 ng gabi. Tapos after nun, di pa ako makauwi dahil may mga papeles akong kailangan gawin, mga exam, mga lesson plan, mga quiz. No? So, ang ginagawa ko talaga dati ito, hindi ko lang kung magagawa mo siya. Minsan may mga times talaga akong hindi natutulog para lang mapag-aralan yung business. Pero kapag hindi talaga, no, kung hindi mo talaga siya magagawa, kailangan sa mga maliliit na oras na nilalaan mo sa business mo, kailangan makapag-produce ka ng kahit mini result, no? Hindi income result, maganda kung income result, no? Pero kahit sa mga mini result katulad, may nakausap ka bang prospect ng araw na to? Or may naka-chat man lang? May nag-inquire man lang sa'yo? Kahit rejected ka doon, no? Kahit unqualified yung prospect na yun, pwede mo ituro kung paano ko mo nagawa na magkaroon ng qualified prospect. Katulad, siguro kahit mga 1 hour per day, nagagawa mo siguro mag-chat din sa Facebook, 'di ba? Kahit ganun, magagawa, sabihin natin, 'di ba? Chinat mo lahat ng mga kaibigan mo, wala nag-reply. May isa nag-reply. Paano 'yan? Pwede mo na ituro 'yun, no? Paano mo magagawa na maging interesado yung taong 'yun, no? Parang ganun, pwede mo ituro 'yun. Okay? Kasi nakuha mo na may resulta na 'yun, eh, 'di ba?
may nagtanong sa'yo paano yung business mo. Pwede mo i-screenshot siguro yun, i-blur mo na lang yung pangalan ng kaibigan mo, tapos pwede mo ituro, no? Paano mo magagawa na maging interested sa yung prospect mo. Tapos ituro mo lang mismo anong ginawa mo. Okay? Kaya kailangan mag-isip ka lang ng paraan, no? Ano ba yung mga bagay na nagawa ko kahit hindi pa income result, no? Kung wala ka pang resulta talaga na income sa business mo. Pero ano yung mga bagay na nagawa ko na pwede kong maituro. Okay? Kasi ang mga tao, no, makukuha mo na yung mga attention na yan kapag may naituro kang result talaga. Okay? Kasi katulad kapag pupunta ka, kapag bibili ka, sabihin natin bibili ka, 'di ba? Katulad bibili ka ng something na kailangan mo, katulad kahit gasgas ng yung example na kasi maisip na example, no? Pero katulad yung kailangan kang butasin sa bahay mo, no? Ang tao bumibili lang ng drill, 'di ba? Para may magkaroon ng butas sa bahay, hindi dahil dun sa drill na 'yon, no? So, ang laki ng impact na 'yon. So, ibig sabihin yung mga tao, nakikinig lang sa ibang mga tao kapag may natututunan silang resulta doon, no? Ibig sabihin, yung mga kaya kayo rin, no? Kaya kayo nandito din sa sa coaching na to, no? Dahil may gusto kayong makuwang resulta. Okay? May gusto kayong makuwang resulta para ma-produce nyo rin sa business nyo. Kaya basically, kaya ganun din ako nagtuturo, no? Kapag narinig nyo na ako mag-webinar dati, kahit sa mga ganito coaching, lagi ko binabase sa resulta. Kaya ngayon, tinuturo ko sa inyo, ito yung mismo naging resulta ko nung nag-uumpisa pa lang ako. Okay? Kaya base ulit to sa resulta. At mas nakikinig yung mga tao pagdating sa ganun. Okay? Mas lalo mo silang ma-influence, lalo ka nilang pakikinggan, lalo silang pupunta sa mga email mo, lalo nilang bubuksan yung email mo, lalo nilang aabangan yung mga YouTube videos mo, lalo nilang aabangan to, yung mga coaching nyo kapag nagko-coaching kayo, no? So, kapag ganito, no, wala ka pang vlog, ang pwede mong gawin siguro, how to make a fan page, Facebook fan page, no? Yung mga ganun, hindi naman kailangan ng bayad dun, no? Kailangan mo lang talaga siya aralin. Okay, yun yung challenge sa inyo ngayon, no? Kapag demanding talaga yung work nyo, yun yung challenge sa inyo kung kaya nyo maglaan ng oras para doon. Ngayon, hindi ko kayo, di naman, yun yung shinare ko sa inyo, no, kung paano ko siya nagawa. Minsan talaga, naalala ko yung mga times na yun, no, nagtuturo ako sa harapan ng klase, na bangag, walang tulog, no? Ang hirap yun. Minsan, busy day ko, paano, buong araw nagtuturo ako. Pero wala akong tulog, no? Minsan, naalala ko yung mga times na yun, muntik na akong magkasakit yun. Okay, pero nung nag-gets ko, ginawa ko tong strategy na to, doon ako nagkaroon ng mga taong nakikinig sa akin, mga naging first followers ko. At itong mga At yung mga first followers ko, yun yung mga mismo naging income result ko talaga. Okay? So, yun yung ibig ko sabihin sa inyo na may iba sa inyo magigets to. Yan, si Vic daw na-gets niya, no? May mga iba sa inyo magigets to, pero may iba sa inyo na hindi siya magigets. Pero hopefully, magets mo siya kung paano siya nag-work, no? Katulad kapag nagsisearch ka sa YouTube, 'di ba? Ang hinahanap mo kung paano, 'di ba? How to get that result, 'di ba? So, mas makikinig ka dun sa mga tao na nakapag-produce ng resulta na 'yon. Tapos tinuro niya sa iyo kung paano niya nagawa yung resulta na 'yon. Katulad kanina, dami nag-message kanina. I mean, dami nag-comment kanina na ang dami nag-comment kanina na wala raw pumapansin ng mga post nila, 'di ba? Kami man nag-comment. Yan, yung mga tao talaga na merong ano yan, alam mo yun, common problem na pwede mong magawa ng paraan na pwede mong magawa ng solusyon para makinig sila sa'yo. Okay? Kaya makinig ka lang talaga sa mga prospect mo, tapos alamin mo kung ano yung problem niya, tapos doon ka mag-focus kung paano mo mapoproduce yung problem niya. I mean, paano kung mapoproduce ng solution doon sa problem niya. Tapos yun yung maging post mo para lalo sila makinig sa'yo. Ngayon, baka iba naman sa inyo magtatanong, no? Paano ko naman magagawa ng pakita yung offer ko? Magaling sa ganun. Yun yung, kasi una, no, kailangan mo lang talaga makuha yung attention nila. Tapos sa bandang huli, pwede mo ilagay doon, if you want to learn more about my business, if you want to learn more about me, if you want to learn more how I make money online, pwede mo ilagay doon yung post mo, yung offer mo, no, yung business mo. Pero hindi yun ibig sabihin, hindi yun yung binibida mo. Yung binibida mo yung solusyon na pwede mong maibigay doon sa taong yun.
Kasi una lang talaga makuha mo lang yung attention ng tao, no? Yun lang talaga. Makuha mo lang muna yung attention ng tao para makinig sa'yo. Okay? So, para magawa mo yan, para makapag-attract ka pa ng buyers, ng followers, is ayun, no? Mag-focus ka kung paano mo sila matutulungan gamit yung ano ba yung resulta na gusto nila makuha at doon ka mag-focus, no? So, ayan. Ayan mag-question kayo, no, para at least mabigyan ko pa kayo ng idea, no, kasi baka magkaroon na putol naman. Baka magkaroon kasi ng time na ano, katulad maikot-ikot ko, no, kasi hindi ako nagkakaroon ng interaction sa inyo para at least mag-go tayo, mag-ano. Basta yun lang naman, no, doon ko lang naman talaga sinasabi, no, kapag nagbase ka sa resulta, tapos yun yung tinuro mo, lalong makikinig talaga sa yung mga prospects mo. Ayan, si Vic daw, na-gets niya, pero same proud kami ni Arnel. Habang nanonood ako sa iyo, low out ako dito. Okay, so ganyan, no? Pag talagang gano'n, no, sabihin natin, lalo ni mga OFW, yan, di ba? Or, ayan, kung talagang busy kayo sa work, ang pwede nyong gawin, katulad, talagang busy kayo sa work, katulad may lunch break kayo, ang pwede mong gawin, ito marami talagang paraan eh. Okay? Ang pwede mong gawin, gumawa ka ng video blog. Depende kasi sa niche mo eh. Depende kung ano yung ino-offer mo, ano yung binibenta mo. Kung networker ka, pwede kang gumawa ng video. Okay? Pwede kang gumawa ng video, tapos pwede mo ituro kung paano mo ginawa yung video na yun. Marami mga tao sa totoo lang, kung makikinig ka sa marketplace, makikinig ka sa mga prospect mo, marami mga tao gusto sabihin na, uy, paano ba gumawa ng video? Yung mga ganun nga klase mga bagay, no? Paano gumawa ng video? Yun, pwede mo ituro. Katulad, gumawa ka ng video, diba? Gumawa ka ng video, nakapag-produce ka ng video. Tapos, pwede mo i-upload sa YouTube. Pwede ka magturo paano mag-upload ng video sa YouTube. Yung mga ganun mga klase mga bagay. Magugulat ka sa mga ibang mga tao. May mga ibang mga tao talaga na sinasabi, paano ba mag-upload ng video sa YouTube? Ito yung mga taong ma-attract mo. Okay? Pwede mong ituro. Katulad, videoan mo kung wala ka pang software, no? Wala ka pang software, kung wala ka pa talagang software kung paano i-record yung screen mo, ang pwede mong gawin, itong phone mo, videoan mo yung computer mo, tapos ituro mo kung nasaan, no? Talagang para-paraan talaga. Sa totoo lang, yun yung ibig ko sabihin talaga, no, Vic, at saka si Arnel, no? Yung ibig ko sabihin talaga sa umpisa, very, very, very challenging talaga. Okay? Sobrang challenging talaga. Naintindihan ko kayo kapag talagang busy kayo sa work dahil ganun din yung sitwasyon ko dati. Talagang very challenging, talagang ipupush ka sa limit, no? Pero yun yung yun yung tanong sa inyo eh, kung talagang willing kayong gumawa lahat, no, gawin lahat para magawa mo, no, para mapunta ka dun sa goal mo. Kaya yung share ko sa inyo, minsan wala talagang tulog kahit nagtuturo ako, no. Wala talagang tulog, minsan muntik na ako magkasakit. Ganun talaga, no. Pero kung hindi nyo kaya, kasi baka busy rin kayo, no, busy rin kayo sa katulad, may asawa kayo, may anak kayo, talagang busy kayo sa family nyo. Baka may times naman na magagawa mo siya ng paraan. No? Katulad yan, yung ginagawa mo niyo ngayon, no? Na talagang nag-out muna kayo sa trabaho para lang makinig sa coaching, no? So, nakakagawa kayo ng paraan. So, baka pwede mong makapag-isip ng paraan na pwede kong gawin yun, no? So, kapag ginagawa mo yung business mo, baka nagkaroon ka na inquiry ngayon. Pwede mo ituro yun sa video, no? Hi guys! So, actually, gusto ko lang i-share sa inyo, no? Marami ako naririnig ng mga entrepreneurs na nahihirapan magkaroon ng inquiry, mahirap mag-invite, yung mga ganun. Pwede mo ituro yun sa video paano mag-invite. Tapos ikwento mo lang kung ano nangyari. Okay? So, yun. Si Engalu. Ayan. Sa networking base, kailangan mo ng result para magkaroon ng resulta. Tama po ba, coach? Depende, Engalu, kung anong result ang ibig mo sabihin. Marami kasi, ito yung sinishare ko kanina, marami kasing nabobombard or na-overwhelm pagdating sa result. Lagi nila iniisip income result. Diba? Lagi nila iniisip yung income result. Of course, no, I gets ko naman yung mga sinishare nila at effective naman. Siyempre, mas makikinig yung mga tao sa'yo kapag income result na yung pinapakita mo. Pero, hindi siya friendly para sa mga nag-uumpisa. Okay? Pero katulad yun, no, mga networking, katulad, ang pwede mo gawin, katulad offline networker ka, at para makinig sa yung mga tao, pwede ka mag-share katulad. May mga nakikita nga ako, mga offline networker ng mga sikat, no? Nagpo-post sa YouTube, paano mag-invite, 'di ba? Paano mag-recruit, paano mag-close ng sale. Ganun nila nagagawa kaya lalo nakikinig yung mga tao sa kanila
at lalong bumibili sa kanila. At ngayon, kung nag-uumpisa ka pa lang, pwede ka mag-umpisa sa ganun, no? Katulad, ginawa mo na yung business mo, no? Ginawa mo na yung business mo at na-reject ka talaga, no? Walang nakikinig, talagang puro rejection. Pero baka may times naman doon na umoo naman, 'di ba? Ngayon, kapag umoo sila, sabihin natin, ininjan ka tinatawagan mo na siya, no? Na pumunta sa business mo, na sa BOM nyo, no? Sa opportunity meeting nyo, pwede mo pa rin hindi mo naman kailangan ituro na paano ka mag-close ng sale. Ang pwede mong ituro doon, sabihin natin, how to get a yes to your invite in your networking business. Pwedeng ganun. Resulta yon. Nakakuha ka ng yes, diba? Sige, punta ako dyan. Na-indyan ka, diba? Pero yung pinag-uusapan mo dun sa video mo, how to get a yes, diba? Nag-yes lang siya, no? Maraming mga prospect ang nahihirapan doon na alam mo yun, lahat ng mga kaibigan niya, kakilala, talagang puro no. 'Di ba? Pero doon sa video na ginawa mo, 'di ba? Lalong makikinig yung taong 'yun. At malay mo, siya maging potential business partner mo sa bandang huli. 'Di ba? Ganun ako nagsimula, sa totoo lang, no? Tinuro ko yung mga mini results. Hindi ako nagturo ng income result. Kung makikita niyo yung mga luma kong videos, kung i-browse niyo lang Ako alam mo ganito ginagawa ko no? Ganito ginagawa ko. Ewan ko lang kung gagawin niyo rin siya, no? May mga mentors ako, okay? Kung kilala niyo sila Mau Magallanes, sila Edward de Formina, sila yung mga unang mentors ko. Ang ginawa ko dati, yung Facebook nila, tinignan ko yan, kinlik ko yan, tapos tinignan ko paano sila mag-post. Noong mga times, ang tagal, alam mo yun, naglaan ako ng isang gabi yun, walang tulog. Talagang skin roll down hanggang sa doon nag-uumpisa pa lang sila ng business nila. Tapos iniisip ko, no, habang tinitignan ko yung profile nila, iniisip ko ng maigi, ano kaya tumatakbo sa isip niya, bakit ito yung naging post niya? Okay? Kesa maging audience niya ako, iniisip ko yung ano yung psychology, no? Ano yung reason behind bakit niya ginagawa yun. Ganun ko siya tinitignan. Okay? So, parang kesa maging estudyante ka niya, kesa isipin mo na maging estudyante ka niya, tignan mo na maigi as an entrepreneur. Okay? Tignan mo na maigi as an entrepreneur kung bakit niya kaya ginagawa yun. Bakit niya kaya pinost to? Ano yung reason behind kung bakit niya ginawa to? No? Kasi may mga ibang mga tao, alam mo yan, tinitignan yung success, tinitignan yung mga ganun. Pero hindi nila pinag-aaralan ano yung ginawa niya para makuha yung resultang yun. Okay? Nung nag-gets ko yun, ganun palang ginawa niya. Okay? Doon ko siya in-apply. Nung naging ganun yung mind shift ko, naging ganun yung mindset ko, kaysa sabihin ko, ang galing naman niya, may resulta kasi siya, kaya ang dali-dali lang. Kaya sa ganun yung naging mindset ko, sinabi ko, ano kaya yung nangyari nung nag-uumpisa pa lang siya? Ano kaya yung mga ginawa niya nung nag-uumpisa pa lang siya? Ngayon nakita ko na yung mga post niya. Bakit kaya ganito yung post niya? Bakit kaya ganito, no? Talagang pinag-aaralan kong bakit, no? Kasi yun yung nakita ko, yung palang ginawa niya, no? Nung wala pa siyang resulta, nagturo muna siya ng mga mini results niya, katulad how to invite a prospect. Nakakapag-invite naman siya, Okay? Hindi pa nako-close yung sale, pero nakakapag-invite siya. Kaya lalo yung mga tao na attract sa kanya, yung mga hindi marunong mag-invite. Okay? Tapos, ayun na. Since lagi na nakikinig sa kanya, naging business partner niya iba. Tapos, naging business partner na niya, tinuro na niya yung income result niya. How to get your first 2,000 pesos in your online business. Lalo na nakinig yung mga tao sa kanya. Diba? Kung makita nyo lang talaga yung mga dati kong videos, ngayon, diba, nagtuturo ako ng mga 100 plus qualified prospect per day. Alam ko, may mga posts ako minsan 20 prospects per day muna Okay? Mga nagturo muna ako ng mga ganun Or how to create your first blog post, how to get videos from YouTube, mga ganun. Na yun yung mga turo ko muna ng umpisa nung medyo inaaral ko pa yung business ng mga ganung mga bagay, no? At once na nakuha mo yung resultang yun, grabe ituro mo yun. Okay? Yun yung talaga, yun yung magcha-challenge talaga sa'yo, no, na mag-step up talaga para lalong makinig sa yung mga prospect mo. Okay? Kung hindi pa nakikinig sa yung prospect mo, baka it's your time, no, para mag-step up talaga. Okay? So, yun. May questions pa ba kayo tungkol dito?
Wow, dumadami na tayo. Salamat guys, no, dito sa 3 p.m. coaching. By the way, kung ka-team kita, no, yan, katulad nila Mark, sila Onin, welcome nga pala sa team Onin, no? Mamaya ma-activate ni account mo, ayos yan. Welcome sa team. So, ayan. Lalo na yung mga IM members, no? Pwede nyo gamitin to, no? Lalo na sa launch natin. Para lalo kayo magkaroon ng followers, lalo kayo maka-attract kayo ng yung mga ka-team ko, no? Maka-attract kayo. Ganun yung ginagawa ko mismo. At yun yung magagawa nyo para pag-launch na, boom, makikinig agad sa inyo yung mga followers nyo, no? So, secret na, ninja stuff na, pwedeng gawin. Kapag hindi naman kita ka-team, ito yung pwede mong gawin para lalo pang makinig sa yung mga prospect mo, no? Lalo mo pang ma-offer sa business mo. Lalo silang makinig, tignan yung business mo. Of course, mas lalo sila mag-yes sa'yo na ikaw na tinulungan mo muna sila. Kaysa ikaw muna yung nagsabi na bilhin mo to, 'di ba? Mag-join ka dito, 'di ba? So, ayun. Sana nagigets ba tong shinare ko sa inyo? Kasi baka may questions pa kayo, no? So, tong 3 p.m. coaching na to, so nilaan ko talaga tong oras na to para sa inyo. Kasi kung na-try niyo na ako i-PM talaga sa Facebook, minsan ang hirap ko kausapin, no? Minsan tagal ko mag-reply, minsan one day pa. Kasi ang dami nagme-message sa akin sa Facebook. Hindi ko kaya maglaan talaga ng oras isa-isa, no? Maubos yung buong oras ko kapag inisa-isa ko talaga. Pero I'm doing my best, no, para makapag-reply pa rin ng isa-isa sa inyo, ng personally. Pero tong 3 p.m. coaching dito ko, alam mo yan, katulad yan si Vic kanina at saka si Arnel, 'di ba? May sharing sila na nakapaglaan agad ako ng oras, no, para masagot ko agad yung nagiging problem nila, no. Kaya kapag may questions pa kayo, no, mag-post kayo diyan para kasi yung buong attention ko nasa inyo ngayon, 'di ba? Layo ko sa computer ko, nandito ako mismo nasa inyo, 'di ba? So, para at least makapagbigay pa ako ng suggestions. Yan, sabi ni Rafael, dapat maging solution provider. Tama yan, Rafael. Kasi, gusto ko rin yung sharing mo, Rafael, no? Kasi yun na nga tayong entrepreneur, kung bakit tayo tinawag na entrepreneur, ay dahil nandito tayo para mag-solve ng problem. No? Sana magets mo yun. Magets mo yung core, no? Yung core doon, no? Nandito tayo para mag-solve ng problem. At sana ma-relate nyo yung idea na to, sana ma-relate mo tong idea na to dun sa shinare ko sa'yo. Kung bakit nagwo-work, no? Bakit nagwo-work tong strategy na to. Okay? As an entrepreneur, 'di ba? Kailangan mo magbenta para kumita. 'Di ba? Kailangan mo mapakita yung product mo at makita nung tao yon na bibilin ko 'yan. At magagawa mo 'yon kapag na-solve mo yung problem niya. Kaya nga entrepreneur basically ay isang solution provider talaga. At kapag ginawa mo ganun yung business mo, ganun mo pinaikot yung business mo, lagi base sa resulta, no? Lalong magagawa mong makinig yung mga tao sa'yo at makinig sa'yo. Ngayon, hindi naman kailangan income result. Any kind of result is a result. No? Basta alam mo yung resulta na yun ay makakatulong dun sa taong target mo. Okay? Natulad ako, nag-offer ako ng training materials kung paano pa sila dadami yung prospect nila. Kaya mga tinuturo ko tungkol sa traffic, tinuturo ko tungkol sa qualified prospect, diba? Kaya yun, no? Pagdating naman sa internet, pwede ka naman mag-focus sa free traffic, no? Hindi mo naman kailangan ng paid traffic, no? Kaya pwede ka pa rin magsimula kahit na wala ka pang pera, kahit wala ka pang income doon sa business mo. Kailangan lang talaga ng effort at sipag at oras mo. Yun lang, no? Hello, Imelda. Good afternoon sa'yo. Ayan, si Jocelyn din. Nandito na rin pala nakahabol si Jocelyn. Blessed Monday din sa'yo. Good afternoon. Yan, si Onin, salamat. You're welcome, Onin. Ayos to, no? Let's dominate. Ayan, si Arnel. Yes, yun. So, baka may questions pa kayo tungkol dito, no? Yun lang talaga. Yun yung masishare ko sa inyo, lalo na sa mga empleyado dito, no? Yung mga employees pa talaga. I appreciate your time, no? I appreciate talaga na nandito ka ngayon kahit alam kong busy siguro, dahil kahit alam mong demanding yung boss mo, no? Salamat talaga nandito kayo. Yun yung ibig ko sabihin na talagang para-paraan. Nagagawa mo siya ng paraan, no? Kaya yun. At very challenging talaga. Naintindihan ko yung sitwasyon mo na nagtatrabaho ka pa, no? Very challenging talaga sa umpisa, lalo na't nag-work pa. Ang daming challenges talaga dahil sa trabaho mo. Okay? Pero I believe na mahalaga kung bakit ka nagsimula sa business na to. No? Naniniwala ako na talagang
alam mo yun, na mahalaga yung ginawa mo, yung desisyon na ginawa mo kung bakit ka nag-yes dyan sa business na ginagawa mo ngayon, may reason kung bakit ka na-push, no? May reason kung bakit ka na-push na nagsimula mag-oo kahit na sinabi siguro ng asawa mo, ng mga kaibigan mo, na kalokohan yung pinapasok mo. May reason kung bakit ka na umoo pa rin eh. Kaya, I believe na seryoso ka sa ginawa mo at I believe magagawa mo siya ng paraan. Okay? At very challenging talaga siya, pero naniniwala ako na hindi ka mapipigilan dahil doon. Magagawa at magagawan mo ng paraan yan, no? I believe this is your year. This is your year of 2016, no? 2016. Bago matapos to, may ilang buwan pa. Kahit bare months na, malamig na yung simoy ng hangin. Pero, I believe na magagawa mo siya ng paraan bago matapos ng taon na to. Kaya kailangan, kapag hindi ka pa naniniwala sa sarili mo, maniwala ka muna doon sa iyo hanggang sa maniwala. Ayun, naputol. Hanggang sa maniwala ka na rin. No? Kasi minsan, alam mo yun, minsan yun yung ano sa atin eh, no? Yun yung pumipigil sa atin eh, yung belief natin. Hindi tayo naniniwala sa sarili natin. Pero bakit ka maniniwala sa sarili mo kapag hindi ka pa nagkakaroon ng resulta? Maniwala ka doon sa mga tao nagkaroon ng resulta, tapos maniwala ka sa kanila na naniniwala sila sa'yo, at doon ka lang muna makinig, huwag ka muna makinig sa sarili mo. Hanggang sa maniwala ka na doon sa taong yun, tapos makakapag-produce ka na ng resulta, tapos maniniwala ka na sa sarili mo, posible pala. Posible palang kumita online. Posible palang kumita sa business na to. Like, saka tuloy-tuloy mo na siyang magagawa. No? So, of course, kapag mga kaibigan mo rin, no, wala pang resulta, ba't ka makikinig din sa kanila? Diba? So, ganun yun. Okay? So, gawin mo na lahat, no, para magawa ng paraan tong 2016. Makapag-produce ng resulta dyan sa business na ginagawa mo para sa pamilya mo, sa anak mo, at sa mga pangarap mo. I believe in you. Kayang-kaya mo yan. Okay? So, yan. May last pahabol questions pa ba kayo bago tayo mag-end dito sa ating coaching? Si Lazaro. Yan, si Eglin. You're welcome, Eglin. Si Orlando. Nakahabol si Orlando. Si Rafael, I will fire my boss. Ayos yan. Ayos na pangarap yan, no? Yan, si Engelu, meron pang question, no? Paano raw mas ma-attract ang prospect sa business no, kahit sa simpleng paraan lang po? Ayun, basically, parang ganun, no, Engelu. Alamin mo kung ano yung problem niya. Ng target prospect mo, ito pa, kailangan alam mo talaga kung sino yung prospect mo. Okay? Tapos kailangan alamin mo ano yung problem niya at ano yung solusyon na pwede mo maibigay sa kanya. Katulad, yung prospect mo, sabihin natin, nag-offer ka ng pampapayat na supplement or ganun, pampapayat, no? Kailangan alamin mo kung ano yung problem niya. Sabihin natin, siguro, binubuli siya dahil ang laki ng katawan niya, no? Parang ganun. Ngayon, ang pwede mong gawin, ang isang, katulad, one way, parang ganun, pwede ka mag-post sa ganun, isang paraan para, sabihin natin, isang paraan para maging healthy, or isang exercise na paraan, parang ganun, or parang healthy diet, isang diet plan, or pwede ka magbigay sa kanya ng something na pwede niyang magamit as soon as possible, no, para matulungan siya na gumanda yung katawan niya, no? Parang ganun. Depende kasi sa niche mo, depende sa product mo eh, depende sa ino-offer mo. Pagdating sa simpleng paraan, katulad target mo mga networker. Sabihin natin ganun, no? Target mo mga networker. Nagto-offer ka ng, kasi ganun ako eh, no? Ganun yung ino-offer ko, mga training products, no, para sa mga networkers, para mapadali yung business nila gamit yung internet, no? So, madalas sa gino-post ko, how to get prospects, no? Paano magkaroon ng inquiry. Yun yung mga pinopost ko at saka doon sila nakikinig sa akin, no? So katulad, target mo is prospect, no? Katulad, ginagawa mo yung business mo araw-araw, tapos nagkakaroon ka ng mga inquiry, hindi ganun kadami, siguro parang baka na-disappoint ka doon dahil konti lang, no? Pero it's still a result, di ba? Katulad, isa lang, no? Sa pinost mo na 50, isa lang yung nag-inquire sa'yo. Resulta pa rin yun. Paano mo magagawa na magkaroon ng resulta? Paano mo magagawa na may mag-inquire sa'yo? At marami mga prospect talaga ang nahihirapan sa ganun, no? So, kung araw-araw mo ginagawa yung business mo, magkakaroon ka talaga ng mga mini result eh. Ngayon, focus mo kung paano mo maituturo yung mini result na yun doon sa maraming tao.
Okay? Hindi kailangan ng income result. No? Hindi talaga kailangan ng income result. Mahalaga 'yon sa future pag kumikita ka na. Pero kapag hindi ka pa kumikita, hindi mo kailangan muna mag-focus doon. Mag-focus ka muna doon sa mga maliliit na resulta na nagagawa mo at ano yung may tutulong yon sa mga tao. Diba? Kapag ginagawa mo talaga yung business mo araw-araw, kasi mahirap kapag hindi mo masyado ginagawa yung business mo, hindi ka talaga magkakaroon ng resulta, kahit mini result. Hindi mo siya magagawa. Okay? Kaya kailangan, araw-araw mo ginagawa yung business mo kahit 1 hour per day, 30 minutes per day, kasi nagkakaroon ka ng experience eh. Yun yung mga naituturo mo sa mga tao. Yun yung may kinig sila. Doon mo gagawa na may kinig sila na, alam mo yun, na masasabi mo na naranasan ko to, masasabi mo na ito'y naranasan ko, okay? At makakapagbigay ka ng mga tips tungkol doon. Diba? Ano yung mga kailangan nilang iwasan? Ano yung mga kailangan nilang gawin at kailangan nilang iwasan? Masasabi na lang, mapapapalakpak sila sa'yo. Okay, alam ko na ang kailangan kong gawin. At makikinig yun sa'yo. Magkakaroon ka ng followers. At yung mga followers mo, sila yung mga magiging potential business partners mo, sila yung magiging potential customers mo, at sila yung magiging long-term customers mo. Diba? Kaya yung mga networker, no? Yung bilis kumita kahit lumilipat sila ng mga business, yung mga top earners. Kasi ganun eh. Yung mga naging ka-team na nila, yun na yung mga naging followers nila. Okay? Kaya kahit sa ang company sila lumipat, top earner na naman, top earner na naman, top earner na naman siya, top earner na naman siya, top earner na naman siya. Kasi yun na nga yun, no? May mga followers na siya. At yun yung isang paraan na pwede mong gawin, lalo na nagsisimula ka pa lang, para magka-build ka ng followers at makinig sila sa'yo lalo. Okay? So yun. Si Richard pala may question pa. May tanong daw siya, meron na kasi akong result, ano po bang pwes na gawin para madagdagan yung resulta? Wala pa akong video sa Facebook lang, okay? So, good question niya, Richard, no? Good question dyan. Ang pwede mong gawin talaga ay ituro mo paano mo nakuha yung resulta na yan para dumami pa sila. Sabi nga nila paano mo magagawang kumita ng 50 mil, no? 50,000? Turuan mo yung mga tao kung paano kumita ng 10,000. Paano mo magagawa na kumita ng 10,000? Turuan mo yung mga tao na kumita paano magkaroon ng 2,000 pesos, no? So, yun yung paraan kung paano mo ma-escalate, no? Paano mo magagawa na mapalaki yung resulta mo. Ngayon, ito, hindi ko talaga, sa totoo lang kasi gusto ko tulungan talaga sa business mo. You have to be really good at videos na sa panahon ngayon. Puro videos na talaga. At sa social media, sa Facebook at sa YouTube, syempre YouTube, no? Sa Facebook, no? Sa Twitter, sa Facebook, sa Instagram, pinapaboran nila yung mga video. No? Yun yung talagang binibida nila, yun yung talagang pinapakita nila kaysa sa mga image lang sa mga text. No? Ngayon, hindi kita pinipilit na mag-video, pero siguro as a coach, siguro as a consultant, no? Kailangan talaga, no? You have to be really good at videos. Kailangan matutunan mo na paano mag-video. Kasi may mga ibang mga tao na talagang yun ang ginagawa nila. At yung pinakamasaklap na pwede mangyari sa'yo ay maiwan ka. At yung mga taong yon na talagang ginagawa na mag-videos ngayon, yung mga sana naging prospect mo, sana ng mga bumili pa sa'yo lalo, dun sila pumunta, dun sa taong nagvi-video. No? Yun yung pinakamasaklap na pwede mangyari. Pero since sabihin natin, di ba, talagang ayaw mo pa mag-video, ang pwede mo talaga gawin ay post. No? I-post mo paano mo siya nakita, paano mo siya nagawa. No? Effort talaga para sa'yo. Pero yun business talaga, it needs time and effort talaga, no? Para sa akin, no, video talagang pinakamadali. Kasi hindi mo kailangan mag-type eh. Hindi mo na kailangan isipin yung grammar, hindi mo na kailangan i-bullet pa, hindi mo kailangan ng magandang format, no? Talagang shoot lang, no? Video lang, sabi mo lang, tapos, upload na agad. Tapos na agad, may content ka na at yung mga followers mo, pwede na sila makinig sa'yo. No? Yun yung reason kung bakit kesa gawin ko tong blog post. Yun yung reason kung bakit Facebook Live na yan. Dali lang eh. Magsalita ka lang sa harap kung ano yung naiisip mo. Ini-imagine, katulad ganito, Richard, ini-imagine lang kita nakasama kita dito na tinanong mo ako ng harap-harapan. Tapos agad, nakapag-produce na agad ako ng content, no? At hindi lang ikaw yung nakakausap ko dito. May mga ibang mga tao pa na makikinig nitong replay na to. At lalo pang dadami mga prospect, lalo pang dadami mga followers na may same problem din katulad nung sa'yo, di ba? Kaya makakapag-attract. Kaya ang laki ng advantage talaga kapag videos, no? Sobra. Sana makita niyo yung bigger picture kung bakit napakahalaga yun. At sorry, pero hindi ko makokontrol ang trend, no? Hindi ko makokontrol ano nangyayari sa buhay natin. Anong oras nangyayari sa buhay natin, no? Ganun talaga nangyayari.
At kailangan natin maka-adapt doon sa nangyayari ngayon. Ano yung effective ngayong panahon na to. No, kailangan maging adapt to change tayo. Yung mga tao na talagang nag-a-adapt doon sa mga changes na yon, sila yung mga nagdo-dominate talaga eh. Pero yung mga tao na ayaw talaga mag-change, no? Yung industriya, yung magdidisiplina doon sa mga taong yun. Pasensya sa ganun, no? Medyo harsh talaga, pero ganun yung nangyayari. Yung mga ibang mga kasabayan ko na ayaw mag-video, naiwan sila. Okay? Naiwan talaga sila ng mga hindi na nagpo-post, hindi nagvi-video. Okay? Yung mga siguro, yung mga naging followers nila, sa akin pumunta. Kasi ako, mga kasabayan ko, ako lang nagvi-video, eh, no? So, ayun, lalo sila nakinig sa akin at basically, bumili sila lalo sa akin. Ganun nag-work eh, no? So, naki-adapt lang talaga ako sa ano nangyayari. Okay? So, si Onin may question. Ask lang daw, sana if depende ho ba sa aking matututunan, ang pwede ko din na magamit to grow my network from my system. Kasi intangible ang product namin dito. Intangible ba o tangible, bro? Intangible like digital products ba? Parang ganun. Yes, kung intangible yung product mo, mas effective talaga yung matututunan mo. Kasi internet marketing yan eh. Yung tinuturo sa IM, internet marketing yan eh. Yes, mas challenging talaga siya kapag physical product, no? Magagawa mo kasi kapag physical, talagang offline siya, no? Pwede mong gawa ng paraan kung paano siya magiging offline, no? Pero kasi kapag intangible, malamang sa malamang baka meron ka ng sales, intangible talaga, okay. Baka may sales video ka na, yung gano'n, no? Sales presentation, yung mga ganong klaseng mga bagay. Pwede. Kasi ang matututunan mo dyan sa IM, all about traffic, no? Paano paggamit ng Facebook ads, saka yung mga tinuturo din namin everyday, 9 p.m. Yun din pala, Onin, baka hindi mo alam, no? Meron tayong, kesa dito, no, sa 3 p.m. na ako'y nagtuturo personally, meron tayong everyday 9 p.m. webinar, no, sa ating team. At kapag hindi rin kita ka-team, pwede ka rin umattend doon, libre siya, everyday 9 p.m. Yun, doon pa matututunan mo siya, no, kung paano mo magagamit yung online na dumami yung prospect mo. At yes, sa tanong mo, Onin, yes, magagamit mo talaga. Lalo na intangible yung product mo, mas effective siya. Okay? Kapag meron ka ng sales presentation, yung may nag-explain na, nagbebenta na para sa'yo, ba yung ganun. Si Orlando naman, Lazada daw. Yes, pwede mo rin magamit yan sa Lazada. Yun lang sa Lazada kasi affiliate yan, no? Ang IM, affiliate din siya. So, parang ganito, imagine mo, no? Kapag alam mo na yung IM, yung Ignition Marketing, imagine may Ignition Marketing kasi i-promote mo yung Ignition Marketing, i-promote mo yung sa Lazada. Parang ganun na rin, no? May product yung Ignition Marketing, no? Kaysa isipin mo siya, mas isipin mo yung Lazada, yung product sa Lazada. Yun yung i-promote mo. Okay? Pero yung challenge doon, kailangan maingganyo mo na bumili. Ang ginagawa ng ibang mga tao, katulad, bumibili talaga sila ng product sa Lazada, tapos nire-review nila, gumagawa sila ng review. Katulad, bumili sila ng microphone sa Lazada. Okay? Katulad, bumili sila ng microphone sa Lazada, gumagawa sila ng review. Okay? Gumagawa sila ng review doon na ginagamit nila yung microphone, no? Gaano kaganda, pag-unbox, no? Ano yung itsura kapag in-unbox mo. Tapos yun yung pinopost nila. Tapos sabi nila, kung gusto mo makuha din tong same microphone na to, ilalagay ko lang yung link sa baba. At yun na, pag kinlik nila yung bumili sila sa Lazada, kikita ka ng komisyon. No? May mga ibang mga tao talaga lagi nagtatanong sa akin, Raymond, ano ba yung magandang microphone? Raymond, ano ba yung magandang camera? Raymond, ano ba yung magandang cellphone? Gano'n, no? Minsan, ganun ginagawa ko, pinopost. Nilalagay ko sila sa Lazada link, tapos kumikita ako ng komisyon sa Lazada. Minsan, ganun ginagawa ko. Okay? Yun yung mga pwede mong gawin, no? Kaya, syempre, mas makikinig sila sa akin kapag may product ako. Katulad, itong phone na to, Asus Zenfone. Katulad, tatanungin, Raymond, ano yung magandang pang-camera? Sabihin ko, ito yung ginagamit ko eh. So, pakita ko sa inyo yung link na pwede na nang bilhin siguro sa Lazada, parang ganun. Isang way na pwede mong gawin. Okay? Tinulungan mo pa yung prospect mo, hindi na niya kailangan pumunta ng mall, di ba? Pero siguro mo, yung link na bibigay mo sa Lazada, magandang review talaga siya. Okay? Kasi, baka mamaya kasi, di ba, mamaya may defect, no? Malay mo lang. Kaya, tignan mo rin na maigi yung ipopromote mo. So, yan. Si Adreline, nakahabol pa.
Pero yung pasensya na, pero patapos na tayo dahil maka 1 hour na ata tayo. No? So yun na naman, I hope marami kayo napulot dito no, na ideas para magamit nyo sa business nyo. And hopefully, makapag-produce to sa'yo ng massive result para sa negosyo na ginagawa mo. Once again, para magawa mo na ma-attract no, yung mga prospect mo, makinig sa'yo lalo, ay gumawa ka ng paraan kung paano ka makapagturo ng resulta at hindi naman kailangan income result. Of course, yun yung pinaka-effective income result. Pero since nagsisimula ka pa lang, hindi mo kailangan mag-focus doon. Ano muna yung mga mini results na pwede mo magawa para makapag-attract ka ng mga prospect na gusto makuha yung resultang yun. Katulad ng blogging, katulad ng mga inquiry, katulad ng mga prospect na tumatawag siguro sa'yo. No? Paano mo nagawa may tumawag sa'yo? No? Paano mo nagawa na mag-invite? Paano mo nagawa na ma-close yung sale? Yung mga ganun, no? So yun yung mga mini results na ibig ko sabihin na hindi naman kailangan ng income result, no? Mas kailangan lang talaga ng effort. Siyempre, mas madaling magturo ng income result. Yun yung sinasabi ko lang na challenging talaga sa umpisa. Pero I believe na mahalaga talaga yung pangarap mo at hindi ka magpapatumba sa mga challenges, no? So yun. Si Rafael daw, last na pahabol questions. Replay ba sa webinar na download din ba? Ang alam ko kasi sa depende, no? Mamaya siguro mas maganda itanong mo na lang kay Coach Edward, no? Pagdating sa webinar ng IM, no? Baka yun yung tanong mo. Dito naman sa video ko, pwede mo naman to i-download, no? Pwede mo ilagay sa YouTube channel mo kasi public naman to at saka free. Hindi ko lang alam dun sa webinar natin sa IM. Pwede mo siguro itanong si Coach Edward kasi syempre sa kanya pa rin yung kung anong pwedeng gawin doon, no? Pero ang alam ko hindi pwede, no? Yun yung pagkakaalam ko. Okay? Kaya kung ako, yun yung pagkakaalam ko, no? Pero itanong mo na lang siguro mamaya kung pwede. Okay? Kung nakikita mo na parang may download yun sa akin, kasi naka-focus lang sa akin, no? Yung ano yung mga shinare ko doon sa webinar na yun. Yun lang yung focus ko. Hindi ko in-upload yung buong training, no? Ano yung mga tinuro ni Coach Edward, hindi ko in-upload. Yung turo ko lang mismo, no? So, yun. Sige, ask mo na lang mamaya, Rafael, no? Pero ang pagkakaalam ko, hindi pwede. Ang pagkakaalam ko, So, yun. Pero tanong mo na rin para at least alam doon na nanggaling, no? So, yun. So, yun. God bless sa inyo. Happy Monday. Kahit napaka-busy nyo ngayon. Thank you talaga. I love you guys sa pag-attend nito. I hope marami kayong napulot na ideas dito para makapag-produce ng resulta. Malapit na matapos ng 2016, gawin na natin lahat para magkaroon ng resulta sa business sa ginagawa natin, ng very, very, very massive result, ni next level na result na magagawa nyo. So, batiin ko lang yung mga umattend, si Mark, si Onin, si Melinda, si Dina, si Arnel, si Edshi, si Chibs, si Marjon, si Eunice din pala nandito, si Telma, si Nelski, si Mario, si Patrick, si Mario pala bumate, no? Kamusta ka dyan, Mario? Si Marites, from Dubai daw, si Marites, si Vic, si Edward, you're welcome, Vic, thank you sa pag-appreciate, si Edward, si Arnel, si Eglin, si Rafael, syempre si Rafael, nandyan, si Engelu, si Jocelyn, si Ripa, si Alfred, si Orlando, Richard. Grabe guys, dami madami na tayo. Marami na ako nababasa mga bagong pangalan, Dati 5 lang tayo, no? Dati 2. 2 lang, tapos naging 3, tapos naging 5, naging 15 na, average 15 na, 20. Ayos to. Ayos. So, tulungan lang tayo dito sa business natin. Gawin natin lahat para magkaroon ng resulta. Sa mga ka-team ko, paghandaan nyo na lahat para sa launching natin. I hope na magamit nyo to, no? Magamit nyo tong ideas na nagawa nyo, na pinag-usapan natin para lalo silang makinig, lalo silang bumili sa'yo, lalo silang mag-click doon sa link nyo. Kapag hindi na makita ka-team, okay lang yan. I hope magamit mo to para lalong dumami yung prospect mo, lalo lumaki yung downlines mo, lumaki yung organization mo. Kung affiliate marketer ka naman, lalo silang makinig, lalo na i-click yung affiliate link mo. Ayun, okay? God bless sa inyo. Kita-kits ulit. Once again, I'm Raymond Gerald Tabaque. Pwede ka pumunta sa blog ko, blog.raymondtabaque.com. At kita-kits ulit tayo bukas or basta every 3 p.m., no? Hindi ko ma-promise na every day, pero every 3 p.m. meron tayong coaching, no? So, yan, or training. Ayun, God bless. Kita-kits next time. Bye-bye. Kita-kits next time. Bye-bye.